How are you, sir? Salamat, Peter, Liza, salamat for having me this morning. Maraming salamat po sa inyo, Senator. Opo, so meron po kayong statement na nagtatanong, and I feel that it's a very timely and a fair question, ano? Ano nangyari sa intelligence funds? Bakit hindi man lang naramdaman ng PNP o ng iba pang ahensya ng gobyerno na magkakaroon ng surprise rally dito po sa EDSA? Let's talk about that, Senator Frank. Tama po yan, Peter. Nakakapagtaka. Alam niyo po ba kung magkano ang budget sa ating National Expenditure Program? Magkano para sa Intelligence Fund? Sa Intelligence Fund, meron pong budget na 11.8 billion. 11.8 billion. 800 milyon na Intelligence Fund. At 4.5 billion, 4 bilyong mahigit ay nasa Office of the President. Bakit po hindi nalaman? Nagkaroon ng mobilization. Mahigit sa 200,000, ilang dosena, ilang daang buses ang sinakyan. Pupunta sa EDSA. Bakit surprise ang tawag dito? Di ba nalaman? Ano ba ginagawa ng ating intelligence fund? Huwag nating kalimutan, si Vice President Sara Duterte, isa doon sa mga aligasyon sa kanyang impeachment ay yung paggastos ng intelligence fund na hindi no tama. Ganon din ang tanong ko rito, Peter. Bakit ba kalaki-laki ng intelligence fund natin? 11.8 billion sa buong gobyerno, kung saan mahigit 4.5 billion ay nasa Office of the President. Hindi ba natin nalaman na may mobilization mahigit sa 100,000 tao sa ilang dosenang bus na nagdala sa kanila at hinarang yung ating EDSA? Alam niyo, Peter, nakakalungkot. Sabihin natin na may problema nga ang interpretasyon ng batas para sa Iglesia ni Cristo. May problema ang interpretasyon na ibinigay ni Ombudsman Rimulya doon po sa anti-graft law at sinasabing pwedeng kasuhan ng plunder. Ang sagot naman, kung hindi kayo sang-ayon doon, may proseso tayo sa batas. Hindi naman kung hindi po ninyo nagustuhan ang opinion ng Ombudsman, nagdadala po kayo ng 100,000 sa EDSA at ang ordinaryong manggagawa naghahanap buhay lamang para pakain sa kanyang pamilya, hindi po nakapasok sa kanyang trabaho, wala pong sweldo dahilan sa naharang ang EDSA. Sa akin po, hindi tama yan na bawalan nyo ang paglakbay ng ating mga kababayan dahil sa EDSA para maghanap buhay, dahil lamang sa problema ng Senator Marcoleta. Ang problema naman ay mayroong suliranin, mayroong proseso, may proseso sa ilalim ng batas. At pagdating ng kaso, sabihin niya sa husgado na nag-abuso sa kapangyarihan ang ating ombudsman, kaya dapat pigilin ang kanyang balak. Ito po ang proseso. Ang nangyayari, with impunity, hindi na po susunod sa batas. Wala pong permit. Mahigit 100,000 tao dinala sa EDSA. Hinarang yung mga manggagawa para kumita ba lang sa araw na yan para pakain sa pamilya nila. Hindi sa akin po, mali ito. At dapat po may mananagot dito. Hindi mo na siguro unang-una ang Senate Oversight Committee on Intelligence Funds. Mayroon po committee ito. Mayroong Committee on Finance, mayroong Committee on Public Order. Dapat saya sa atin kung anong nangyayari sa ating intelligence funds. Ganoon din yung COA. Tingnan kung saan na napupunta itong kalaking perang ito. Mahigit sa 11 bilyong piso. May rally sa EDSA, hindi nila nalaman, hindi nila nalaman na mayroong rally. Kaya po patuloy ang ating environment and atmosphere of impunity. Dahil rin po natatakot Tingnan mo, harangin mo yung EDSA, may batas, binaliwala yung batas, wala tayong magawa. Kaya dapat po tingnan natin at ano bang solusyon dito? Paulit-ulit na lang ba ito, Peter? Kapag problema tayo, magrarally tayo, kahit isang legal na problema. Isang legal na problema, bigyan ko po ng binyan, na problemang legal. Ang solusyon po ay may proseso sa ombudsman at sa ating mga husgado. Hindi po yung haharangin natin ang mga manggagawa sa EDSA sa pamamagitan ng pagharang ng mga tao sa EDSA. Naghahanap buhay lang po ating mga kababayan. Hindi po makapunta sa kanilang sa paggawaan dahil din sa problema ni Senator Marcoleta sa ombudsman. Hindi po tama para sa akin yan. Opo, and we share the same opinion. Meron ding mga opinion po, Senator Frank, na nagsasabi na yung intelligence funds daw, more funds, less intelligence. Kaya hindi let's talk about numbers. Ano po? Mahigit 2 milyon, baka nga 3 milyon pa ang Iglesia ni Cristo dito sa buong Pilipinas. May mga
PNP officers na kasapi sa Iglesia ni Cristo or INC. Yes. Mm-mm. Bakit hindi nalaman yon? Is it a question of, dapat hindi malaman ng iba? Or which takes precedence? Your role, your job as a police officer or as part of the INC? Is that a fair question? Tama yung tanong. Ngunit ang sagot, dapat ang mangunguna, yung taong bayan, yung kapakanan ng ating bansa, hindi po yung kapakanan ng isang tao ni Senator Marcoleta na nagdala ng libong-libong nagpoprotesta dahil sa hindi sila sang-ayon sa sinasabi ng ombudsman. Hindi yan Malacanang, yung ombudsman na nagsabi, nasasampahan siya ng kaso dahil po sa hindi niya pag-report ng 75 million na ginastos sa kampanya na nakuha niya bilang donation. Yan po ang ubod ng problema mayroong 75 million na sinasabi, inaamin ni Senator Marcoleta na natanggap niya. Siya po ay sinabi, hindi po nireport ito sa kanyang SALN, hindi nireport sa COMELEC. Ito po yung pagkukulang. Kaya nagbitiw ng salita si Remulla na pwedeng nakakasuhan at dapat may pananagutan. Kung hindi po sa Senator Marcoleta ito, ano po ang remedyo? Ang remedyo, humingi ka ng reconsideration. Hindi dadalhin natin ang libu-libong tao sa EDSA para harangin ang mga manggagawa na nakasakay sa bus na pwede lamang kung pwede maghanap lang ng trabaho sa araw na yun. Kaya sa akin, mali. Dapat po hindi na maulit ito. At mayroon naman tayong mga batas. May batas tayo sinasabi, kailangan sa ganitong mga bagay, dapat mayroong permit na hingin. Wala namang permit na hiningi. Kaya walang binigay. At ito po, again, this is the culture of impunity. Yung hindi po natin pinapansin ang batas dahil wala namang napaparusahan. Kaya patuloy po ito. Hindi ako magugulat kung may mangyayari ulit na ganito. Pag may disagreement, magrarally ulit. Ano pong mangyayari sa atin kung ganito palagi ang ating solusyon? Yan po ang tanong ng taong bayan. Senator, hingi po kami ng reaction po ninyo dito because actually, NCRPO Chief Anthony Abirin, who for context lang po is also a member ng Iglesia ni Cristo, ay nag-release po ng statement denying allegations that there was failure of intelligence on their part. If you would allow me to read what he said. Sabi po niya, we have monitored already that this thing will happen. The only problem is hindi natin mapinpoint yung exact day, just the same before the rally, bago sila nagpunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is hindi po natin in-expect gaano karami yung tao with the time na 3 a.m. po. Sabi po niya, your thoughts on this po, sir, na alam naman po pala nila, na may rally naman po palang mangyayari, they're denying allegations na wala, na nabulaga sila dito sa surprise rally. Pero ngayon, ang sinasabi nila, alam namin, hindi lang namin alam kung saan. What are your thoughts on this, sir? Hindi ba yun ang failure of intelligence? Alam pala nila na may rally. Ang hindi nila alam kung kailan. Kung ilan. Unang-una po, mahigit sa 100,000 ang dideploy ng iglesia. Tayo ba naman maniwala na hindi mo malalaman sa 100,000 taong binigyan ng utos na pumunta kayo sa EDSA ganitong oras? Ibig mong sabihin, hindi nila nalaman yan. Ano ang tawag dyan? Failure of intelligence. Dahilan sa 100,000 tao binigyan ng instructions. Pumunta tayo sa EDSA ganitong oras. July 1. July 1, 3 o'clock in the morning. Hindi mo nalaman yan. Alam mo na may rally, pero hindi mo alam July 1? Hindi ano tawag dyan? Hindi ba failure of intelligence yan? Kaya nga hinihingi ko, tingnan nga natin kung paano ginagastos yung mahigit sa 11 bilyon, 800 milyon na intelligence fund. Saan ginagamit ito? Bakit po hindi nalaman kung kailan mangyayari? Kung alam nila na may rally, hindi nila alam kung kailan mangyayari. Ngunit alam ng mahigit sa 100,000 Pilipino kung saan ang rally. Ano bang tawag doon? FOI po ang tawag dyan. Failure of Ibig intelligence. sabihin, Peter, yun ba bright sila? Bright? Ang sakit nyo naman magsalita. Senator Oo, Frank. pero ano po ba sa tingin nyo dapat natin gawin dito? Sa research ko po, 800 million pesos doon sa intelligence funds na yan ay for the Philippine National Police alone. So they have 800 million pesos para lang po sa kanila. Tapos po sinasabi po nila ito ngayon, what if po napatunayan na alam naman pala nila and chose not to act on whatever, ano po ba ang dapat na gawin po ng mas mataas na opisina to make sure that this will not happen again? Because this is a very dangerous precedent, sir. Nabanggit na Senator kanina na magiging basehan to ng ilang mga grupo na kapag may ayaw sila, mag-surprise rally tayo, mag-lightning na lang tayo, kahit walang permit, pinapayagan naman eh. So parang ano po masasabi nyo dito na dapat aksyon, Senator, para hindi po maulit ito? Dapat suriin kung saan ginagamit itong intelligence fund na 11.8 billion. Kung mayroong intelligence fund na 11.8 billion, bakit walang intelligence? Bakit wala pong kaalaman? Mahal na po, 11.8 billion intelligence fund, and yet we do not see any intelligent examination or watching. Pangalawa,
dapat i-audit po at ipahayag. Kung si Vice President Sara ipinapasagot kung saan niya ginastos yung kanyang confidential fund, ganoon din po ang gobyerno. Dapat managot din. Pangalawa, sa akin po, magkaroon ng executive session ang Senado, particularly mayroong committee dyan to monitor the expenses sa ating General Appropriations Act. Mayroon po silang committee dyan to monitor intelligence funds. Dapat po in executive session, dapat tawagin kasama na po yung COA. Dapat siguro i-report lang COA kung publiko magkano bang ginastos for buying information. Yeah. Kasama po yan sa budget magbibigay ka ng government funds to buy information para bumili ng informasyon para sa kapakanan ng taong bayan, para sa kapakanan ng ating bansa. Wala pong illegal doon. Authorized po yan. Yun ba'y ginawa nila? I would like to hear. Dahilan sa yung sinasabi nila, alam namin ng may rally. Hindi namin alam kung kailan at Kung saan. Pero bago pa nga po nangyari yun, may kumakalat na sa social media, Yes, sa mga totoo text lang message. Oo kaya nga kung meron lang talaga siguro dedicated na intelligence team, baka lang sakali ano po. Pero sometimes Senator Frank, medyo hindi na masyadong mataas ang ating expectations kasi nga may laki-laki ng intelligence funds. Lumitaw si Bato, walang nakakaalam Nawala si Bato, hindi pa rin alam kung nasaan ngayon hanggang ngayon. Si Atong Ang, nasaan na si Atong Ang? Wala pa rin. Pati yung mga sabongero, natagpuan na ba yung mga sabongero? There are just too many items po. Wala pa rin informasyon. Pero ubos na ba yung ating intelligence fund? Ay, yun ang problema kasi wala naman po yata nag-audit ng intelligence funds Di po ba? I mean, the cloak of secrecy, nga, when it comes to intelligence and confidential funds, ito po yung parang nagsasabi na, hindi naman malalaman yan Hindi ba? So, we are not sure. We're not saying it was misspent, pero we're not seeing the productive results of the intelligence fund working for our police and other agencies. Isa pa po, Peter, yan po ay pwedeng gawin. LTO, bakit hindi tawagin yung mga bus companies na ginamit ang mga truck para harangin ang taong bayan sa EDSA? Dahil sa maraming bus na pumarada nun sa gitna ng EDSA, walang makakadaan, pati yung mga manggagawa na pupunta lamang sa trabaho para kumita, hindi nakadaan dahil hinarang ng mga bus. I challenge the LTO, patawag niyo po itong mga operator na ito. Tanungin, suspindihin ang kanilang mga prangkisa para matatakot na umulit. Kasi po, umayaan mo lang Ay, okay lang pala. So, sa susunod na pagkakataon, sila pa rin ang kukunin, haharangin pa rin nila ang EDSA. Ano mangyayari sa atin? Opo, yun nga pong bus na ibinalagbag, hindi bumalagbag, ibinalagbag at hinarang yung EDSA exclusive bus lane ng EDSA, di po ba? Kung tama ang reports, it took 24 hours for you to take that bus out? Why? Yan, Peter. Yung bus lane na yan, sinong gumagamit? Yung mga mahihirap lamang, yung mga manggagawa, hindi naman ginagamit yan ng mga general ng pulis Hindi po ba? Opo. Hindi yan ginagamit. Bawal. Yung mga auto ng general, dyan bawal. Ang pwede nang dumaan dyan, yung mga bus na ang lamang mga manggagawa at ordinaryong kababayan natin. Hinarang mo yan. Ano ang pakialam ng mga manggagawa na nakasakay sa bus lane? Ano ang pakialam nila sa legal na problema ni Senator Marcoleta? Mayroon po ba? Sila ang pinahirapan? Opo. Nag-suspend ng klase sa Maynila ngayon Senator Frank Nag-suspend yung mga anak natin, yung mga kabataan. They will be deprived of education for this particular day. Dahilan po sa problema ni Senator Marcoleta sa ombudsman. Opo. Parang sagutin, ano naman ang pakialam ng mga ating mga kabataan, ng mga estudyante, ng mga manggagawa doon sa problema ni Senator Marcoleta sa ombudsman? Pakisagot mo nga, Peter, hindi ko masagot Ay ba, teka, i-research ko po kay Chat. Sino si Chat? ChatGPT. Senator Frank, ito naman po, as a last message, if we can learn something from this experience or mis-experience, as an former Senate President, Senator, ano po ba pwede ninyong ipayo kay Rodante Marcoleta? Para lang po, something he should think about. Oo. Ang payo ko po sa aking mga kasamahan sa Senado, tayo po ang magbigay ng halimbawa na tayo po bilang matataas ang opisyal ng pamahalaan ay susunod sa batas at susundin natin ang patakaran sa batas. Hindi po kung hindi tayo sang-ayon doon sa mga salita ng ombudsman, haharangin natin yung mga bus lane, yung mga magagawa na pupunta sa kanilang mga factory, ang mga estudyanteng ibig pumasok, harangin natin. Yan po ang paulit-ulit kong sabihin, kaya po nagiging kasanayan ng ating mga kababayan. Huwag sundin ang batas. Total, wala namang napaparusahan. The culture of impunity is being enhanced
on a daily basis. Sa bawat araw na hindi napaparusahan yung hindi sumusunod sa batas, lalo pong lalong humihirap ang ating bayan. Wiser words have never been said. Culture of impunity, sense of entitlement. Naku, talaga naman. Houston, we have a problem. Maraming salamat, Senator Franca. We appreciate your spending time with us, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Peter. Thank you, Lisa. Anytime. Okay. Makatulong. Ayan,